Sige. Thank you po. All right, good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those on the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. Today, we shall meditate on diary entry number 926. February 9, 1937. Shrove Tuesday. During the last 2 days of the carnival, I experienced the overwhelming flood of chastisements and sins. In one instant, the Lord gave me a knowledge of the sins committed throughout the world during these days. I fainted from fright, and even though I know the depth of God's mercy, I was surprised that God allows humanity to exist, and the Lord gave me to know who it is that upholds the existence of mankind. It is the chosen souls. When the number of the chosen ones is complete, the world will cease to exist. Pebrero 9, 1937. Shrove Tuesday o Martes bago ang Miyerkules ng Abo. Sa huling 2 araw ng karnabal, naranasan ko ang lubhang pagdagsa ng pagpaparusa at kasalanan. Sa isang saglit, binigyan ako ng kaalaman ng Panginoon sa mga kasalanang nagaganap sa buong mundo sa mga panahong ito. Nahimatay ako sa sindak at bagamat alam ko ang lalim ng awa ng Diyos, nagulat ako na pinapayagan ng Diyos na manatili ang sangkatauhan at binigyan kaalaman ako ng Diyos na kung sino ang nagpapanatili ng sangkatauhan. Ito ay ang mga piniling kaluluwa. Nang ang bilang ng mga piniling kaluluwa ay kompleto na, mawawala na ang mundo. Kapag ang bilang ng mga piniling kaluluwa ay kompleto na, mawawala na ang mundo. Yung Shrove Tuesday kasi, hindi naman natin to pinagdidiwang na, pero sa UK, no, sa bahagi ito ng mundo, sa Europe, kapag yung Martes bago ang Ash Wednesday, no, saya sila, no, kumakain sila, yung talaga hanggang sa gusto nila, no. May tradition dyan ng pagkain ng pancake, kasi yung pancake nandun lahat yung ingredients symbolizing the season of Lent. Kumbaga last day nila ito, kinabukasan, mag-aayuno na. So kakain sila ng kakain, marami. And nagsasaya, ayan, kaya sabi ni Faustina, last 2 days of the carnival, huling 2 araw ng carnival. Dahil saya, people are so connected with this world, na yung mga kasayahang panlupa. Kumbaga para kang mamamatay na, kinabukasan, bibitayin ka, kaya pinakakain na sa'yo lahat. Parang ganun. So, all the things of this earth, yung pinagkakabalhan ng mga tao. So, on this season, nakita naman ng Faustina na yung tindi ng kasalanan na ginagawa ng tao sa buong mundo. And hindi malamang. And this, I think, is true. I fainted from fright na nahimatay si Faustina na makita yung tindi ng mga kasalanan being committed sa buong mundo, no? Hindi lang sa isang lugar. So yun nga, makita mo lang yung kasalanan kinocommit sa isang lugar. Hindi ka na makapakali, no? I mean, if you could only see
the sins committed. Halimbawa, at ito ay malamang isa sa mga nakita ni Faustina, yung malawakang pagpatay. Pagpatay during war, no? Nakikita niya yan. Yung pagpapahirap sa sangkatauhan. All these things. Palagay ko, hindi mo rin kakayanin. Ako, hindi. Buti na lang, hindi ako binigyan ng ganyang gift. To see everything. Napakahirap, no? Because we are talking here of the sins being committed by human beings. And so, isa lang yun, no? Sabi ko, halimbawa, pagpatay, isa lang yan sa kasalanan nakita niya. So, Faustina would also be seeing maybe, no? Abortion, pagnanakaw, corruption, all those things. Kumbaga, at its peak, no? Sa kalubhaan, sa pinaka matindi. Kasi nga Shrove Tuesday. So, people are very much connected with the world. Hindi pa kasi, hindi pa kasi Ash Wednesday that would connect them to the spiritual aspect of us, of everyone. Kaya, mabigat din pala, no? Yung may ganong gift ng seeing dahil makikita mo yung mga bagay kung paano nagaganap. Kaya ipipikit mo na lang ang mata mo so that you would not be able to see. Yun nga lang accident sa road, mga kapatid. Kapag may patay. Kasi 'di ba, hindi naman na pinagagalaw yan. Hanggat wala yung ambulansya, hindi yan gagalaw. So parang sabi ko, nakakaawa naman yung kamag-anak nito kasi wala na silang magawa na hindi sila makalapit kasi nga delikado yun yung baka kasi buhay pa, tas mamatay na lang. May handling sa mga ganon. Yung mga medical professionals na nakakaalam. Sila yung makapag determine. So, kahit gusto mong tulungan, di mo matulungan. So, parang ganon, no? Pag nakakakita ako ng ganon, inaalis ko na agad ang tingin ko kasi yun babakat doon sa aking consciousness. Nakikita mo pa rin kahit wala na. So, parang ganon yung effect. Kay Faustina, ganon yan. When she saw how the world is committing sins, talaga maihimatay ka sa tindi. Pero may isang dito na sa akin, naka-catch ng attention. I was surprised that God allows humanity to exist, no? Sa kabila ng kasalanan na ginagawa ng tao, yung matinding kasalanan kasi worldwide tiningnan ni Faustina. So kahit ang nagaganap noon, sabi niya, God allows humanity to exist. Nagulat siya. Bakit nga ba ang isang maawaing Diyos ay papayagang mangyari yung ganong karumal-dumal na mga kasalanan? No, kaya tayo, tatanungin din natin yan. Bakit pinapayagan ng Diyos ang mga ganitong bagay? No, kung siya ang Diyos ng awa, maawain, ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ba't pinapayagan niya yung mga ganitong mga pangyayari? Crimes all around the world. Matindi yan. Pero especially yung mga patayan. Kasi kahit walang digmaan, may patayan pa rin. Pinapatay pa rin. Parang ang tao, buhay ng tao, ganun na lamang. Tapos sabi ni Faustina doon, ipinaalam daw sa kanya ng Panginoon kung paano pinapanatili ng Diyos ang sangkatauhan despite our sins. Sa kabila ng ating pinaggagawang hindi mabuti, no? Pinapayagan pa rin ng Diyos ang mga bagay na yun. At pangalawa nga, sinabi sa kanya, yan daw mga ganyang bagay, titigil na lang kapag yung chosen ones, kasi ito yung nagpapanatili sa mundo. And I think kasama tayo doon, no? Because we are praying for the whole world every day. So, the existence of mankind, nangyayari yun o nagaganap dahil sa mga piniling kaluluwa
who kept on praying for them selflessly. Pinapanalangin natin lahat, hindi man natin kakilala. Inclusive. Hindi natin pinipili kung sino yung papanalangin lang o ito. Hindi ganun. Mga pinili ng Diyos lamang, nagpapanatili. No? Pasensya na, no? Pinili, chosen ones, at nagpapanatili. Sila ang nagpapanatili sa mundo. Kasama tayo doon. Ito, sabi ko, napaisip ako, when the number of the chosen ones is complete, kapag ganap na daw yon, the world will cease to exist. So, tapos na ang mundo. So, gaano kahirap pumili. So, wala namang number ditong ibinigay. Pero bigla ko naisip, sa Revelation may sinasabi na 144,000. So, let's say, for example, ito yung chosen ones na sinasabi, yung 144,000. Ang liit na, no? Ikumpara mo yan doon sa 8 billion people living on this whole earthly world. So, 8 billion people. Tingnan nyo, no? Ang liit lang yan. Yung 144,000 na mga good people, the chosen ones. Not even 1%, I think. Yung 144,000. So, isa tayo na. Palagay ko isa tayo. Or maybe some of us. Dahil tayo, everyday nga, we pray for the whole world. Gaano magiging katagal yun? Yung paano makukuha ng Panginoon? Yung if it is the 144,000, paano kaya niya makukuha yun? Paano niya mapipili yun? Pero again, dahil siya ay Diyos, kaya-kaya niya yun. Sapagkat kung alam niya ang bilang ng ating buhok, kilala niya ang lahat ng tao na nag-e-exist. Kilala niya yung nagkakamali, kilala niya yung palagi nagkakamali, kilala rin niya yung mga taong handang mag-aahon sa mga ganang tao mula sa kamunoy ng kamatayan. Because we will be dead. No? Dahil inilink natin ang sarili natin sa lupang ito, we will be dead. Yun yung kapalit ng ating pagiging gahaman o pagiging makasalanan. So we pray for all these chosen ones. No? Hindi naman sa gusto nating matapos na yung mundo, but because we would like people or chosen souls to exist, no? Mapanatili at makuha yung number na yun na sapat-sapat para panibaguhin ang ating mundo, ating lipunan.